Ladies, ang karelasyon nyo ba ay babaero ng bababae? Pero, mahal ka pa rin daw niya. Hello guys. So, ang topic natin for today, eto, mga dahilan kung bakit ang karelasyon mo ay ng bababae, pero sinasabing mahal ka pa rin daw niya. So ladies, kung nakaka-relate kayo, panoorin nyo ito. So, eto ating alamin. Number 1, eto yung unmet needs. So, ibig sabihin, yung needs na yan ay yung S, okay? So, ladies, alam nyo ang lalaki, napakahalaga ang bagay na yan. At kung yan ay hindi siya masaya sa iyong feeling sa bagay na yan, sigurado na yan ay hahanapin sa iba, hahanapin sa labas, kung saan niya makukuha, kung saan niya makakamit yung kasiyahan na iyon. Okay? O, di ba? Ang babaw ng dahilan. Pero yung mga mabababaw na dahilan na yan, yan pa na yung totoong dahilan nila. Okay? Kaya ladies, watch out. Dapat kapag nasa isang relasyon kayo, make it sure na naibibigay nyo yung kaligayahan na yon sa iyong partner. Since nasa relasyon kayo, alam nyo na ang mga responsibilities nyo bilang partner sa ganyang usapin. At isa yan sa dahilan kung bakit naghahanap ng iba kapag hindi siya masaya sa iyo sa bagay na yon. Number 1. Number 2, boredom and routine. So ito yung S ulit. Kung napansin nyo, parang puro S na lang. Pero ito naman madalas ang dahilan, di ba? Ano ba ang dahilan ng lalaki kung bakit siya nambababae, di ba? Dahil sa bagay na yon, yun madalas ang hinahanap niya sa ibang babae. Kaya dapat hindi boring. Dapat andyan pa rin yung excitement. At dapat gumagawa kayo ng paraan para mas nadadagdagan yung kaalaman ninyo sa bagay na yon. Kapag nagiging routine ang ginagawa nyo, yung paulit-ulit na lang, dumarating sa point na nagiging boring na yung ginagawa nyo. Kaya dapat bilang babae at yung partner mo, pinag-uusapan nyo kung ano yung mas nagiging nakakatulong para na-achieve nyo yung mas magandang pagsasalo-salo sa ganyang gawain, di ba? Manood kayo ng mga dapat panoorin para lumawak ang inyong kaalaman sa bagay na yan, okay? Maging open, maging maalam. Kasi kapag nagiging paulit-ulit na lang sa araw-araw ang ginagawa nyo, nagiging boring, okay? Kaya yung boredom, yun ang nagtutulak sa lalaki para maghanap ng excitement sa ibang babae. Number 2. Number 3, mismatch or walang chemistry. Sa S na naman ito. Aba, 1, 2, 3, puro S. Pero yan naman talaga ang mga pinaka dahilan ng lalaki. Yung S na yan. Kapag mismatch talaga, tapos yung lalaki, yung mindset niya ay hindi kagandahan, mahinang uri ng lalaki, sigurado na maghahanap ulit yan sa iba. So ano yung mismatch? Hindi kayo pantay sa mga kagustuhan sa ginagawa nyo. Hindi mo kayang ibigay yung mga gusto niya. Kumbaga siya, minsan ay talagang hyper na hyper. Tapos ikaw naman ay nakahiga ka lang dyan, naghihintay ng grasya. Yung chemistry nyo sa bagay na yon ay hindi akma. Mismatch nga, di ba? So ano ang dapat mong gawin? Matuto ka. Mag-improve ka sa bagay na yon, okay? Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong maging acrobatic or kailangan mong tumambling-tambling dyan. Hindi po. Ang mahalaga dyan is nag-e-effort ka rin. Ikaw ay willing matuto sa mga bagay na alam mo na ikakasiya ninyong dalawa sa ginagawa ninyo. Gumawa ka rin ng paraan para mas maging kasiya-siya ang pagsasalo ninyong dalawa sa bagay na yan. Number 3. Number 4, ito yung desire of novelty and variety. So, kung iisipin mo, parang related pa rin ito sa S, di ba? Kasi naghahanap siya ng bago. Gusto niya ng iba. Lahat yata ay gusto ng bago. Gusto ng iba, di ba? Pero dapat hanggang sa isip lang natin yon. Pero may mga ibang lalaki talaga na yun ang weakness nila. Kaya kapag nakaramdam na sila ng pagkaumay, nagsasawa na sila, nagiging bored na sila doon sa kanilang partner, ayun na, na-trigger na naman yung kanilang nararamdaman. Bigla na silang naghahanap ng iba. Dahil yun ang nagbibigay sa kanila ng excitement, ng thrill. Kakaibang excitement ang dulot niyan sa lalaki, kaya ginagawa niya ang bagay na yon, okay?
So, the best pa rin na nag-uusap kayo lagi. Nagiging aware din kayo sa partner ninyo, sa mga needs ng partner nyo para hindi humahantong sa ganyang bagay. Kasi ang mga lalaki talaga, kapag hinayaan mo yan, nakaw sigurado yan na parang baka yan, parang hayop yan na nakawala sa hawla o sa kulungan. Talagang excited yan na mag-explore at mag-discover ng iba. Number 4. Number 5, opportunity and temptations. So ito na yung nagkakaroon na siya ng pagkakataon na gawin ang bagay na yon. Natutokso siya. At madalas sa ganitong panahon, ang salarin ay ang internet, ang social media, at yung mga ginagawa dahil sa makabagong teknolohiya. Okay? Alam nyo, karamihan ngayon ng mga panloloko, pagtataksil, mga ginagawang mga kababalaghan, nag-uumpisa lahat yan sa mga makabagong technology, sa cellphone, okay? Sa internet, sa mga social media. Kapag ang lalaki ay wala yang ginagawa, sigurado na dadapuan yan ng tukso dahil idle siya, bored siya. Ano na ang gagawin niya? Hindi magbababad sa mga ganyang bagay sa social media. Nandyan lahat ang karamihan ng mga tukso. Nandyan, lalong-lalo na kung ano man yung mga pinaggagawa niya dyan, sigurado na makakahanap yan ng mga bagay na hindi maganda. Kaya siguraduhin mo na yung partner mo ay may ginagawa. Busy siya, may trabaho siya. Huwag mong hayaan na nagiging tambay, walang ginagawa. Kasi yan ang talagang dinadalaw ng tukso ng demonyo. Okay? Nagiging opportunity yan kasi nga wala na siyang ginagawa. At pumapasok yung tukso dahil doon sa kanyang ginagawa sa internet. So ayan po ang number 5. Number 6, ito yung lack of emotional maturity. So, ito yung mga pagkakataon na hindi pa rin sila nakaka-move on, nakaka-get over sa pagiging binata, sa pagiging single. Akala nila, kapag nasa isang relasyon sila, meron na silang partner, ay ganun pa rin ang kanilang gawain. Di ba? Hindi sila nagmamature, di ba? Na-stuck pa rin sila doon sa kinagisnan nila, nakasanayan nila. Meron talagang mga ganyang lalaki. Ang tagal mag-mature. So, kaya siya nang bababae. Dahil nga, wala eh. Feeling niya, binata pa rin siya. Ang ganyang mindset ay dala-dala pa rin niya hanggang sa meron siyang karelasyon. So, hindi siya nagmamature. Siguro mag-mature na lang yan kapag nagsawa na. Naku, napakahirap na yon. Ibig sabihin ay literal na babaero talaga siya. Wala ka nang mapapala kapag ganon ang problema. Number 6. Number 7. Ito yung literal na babaero. Okay? Wala ka nang magagawa kapag yung karelasyon mo ay pusakal na chick boy. Yun talaga, hindi na mawawala sa kanya yon. Kung magbabago man yan, panandalian, bukas-bukas, sigurado yan. Kapag medyo naglaylo ulit, gagawa na naman yan ng kababalaghan. Kaya yung cycle dyan is paulit-ulit-ulit na lang na ganon. Kaya kapag yung partner mo ay babaero, sigurado yan na for life na yan. Uuwi pa din siya sa iyo, sasabihin na mahal ka, oo nga, mahal ka niya. Pero hindi niya mapigilan yung sarili niya na mambabae. Kasi nasa katawan na niya yun. Kumbaga, parang inborn na eh. Parang psychological, may problema siya. Sa physical, hindi niya kayang kontrolin yung sarili niya. So, napakahirap kapag babaero yung natapat sa iyo na lalaki. So, ayan po ang number 7. So, ayan po ang ilan sa mga dahilan ng lalaki kung bakit sila nambababae kahit mahal ka. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.